Magandang araw kaibigan at welcome back sa aking channel. Sa bidyong ito, gusto ko lang sagutin yung mga tanong dun sa nagawa kong previous video na kung paano i-block yung Wi-Fi QR code sa ating router. So bago yon, nandito sa laptop ko nakalista lahat ng mga tanong na hindi ko nasagot isa-isa. Napakarami. So siya yung napakarami pa ulit yung tanong, hindi ko lang siya nasasagot kasi alam nyo na, medyo busy eh. At ayun, so ngayon nagawan ko siya ng oras para sagutin lahat. Pero unang-una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers. Oh my God! Wow! At saka dun sa mga taong sumusuporta, nag-share, nagla-like ng aking mga videos para mapakalat ba yung informasyon or yung mga video na nagawa ko. So yun, ngayon nga monetize na yung channel ko. And then meron ng ads dahil sa tulong ng aking mga subscribers. Yun, kaya maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Yeah. Tsaka ayun, gusto ko na rin magpasensya dun sa ating mga nag-comment na hindi nasagot 7 months ago, 5 months ago, mga ganon. So hindi ko na kasi masagot kasi masyado ng marami at yun, medyo kinakapos sa oras kasi alam niyo naman, medyo pamilyado rin tayo, so hindi tayo makapokus. Pero yun, sinisikap ko naman na gawan ng kagaya nito na video. So naisip ko gawan ng video para masagot lahat sa isang video lang. So, yun. Pero, salamat talaga sa lahat na nag-subscribe. So, unang-una dun sa tanong ay, bakit sa akin walang access control list? So, bakit nga ba? So, nangyayari lang naman yan, hindi mo siya makikita yung access control list kung ordinary user lang yung gamit mo dun sa pag-login sa iyong Wi-Fi or Wi-Fi portal. Okay? So, ito, bali yung tutorial ko kasi ay sa Converge. Ngayon, yun, para makita mo yung access control list, kailangan mo ng super admin na account. Doon mo lang siya mamamanage. Okay? Pangalawa, pwede ba itong gawin sa ibang router like PLDT, Globe, or sa iba pang ISP? Pwede. Pwede siya gawin. So, as long as kailangan mo lang nung super admin, yun ang kailangan mo lagi para ma-access mo yung or ma-manage mo yung router mo ng maayos. So yun, nagkakaroon lang siya ng differences doon sa mga steps. Syempre, hindi naman sila pare-pares ng UI. Magkakaiba yung manufacturer nila. Iba-iba lang yung graphical user interface, pero yung concept, doon mo lang din, ganun at ganun lang din yun. Okay? Pangatlo, sir, binago ko po yung username at password ng Wi-Fi namin. Tapos, binilak ko po yung mga kupal na nakakonect sa Wi-Fi namin. Makakakonect pa din ba sila gamit yung QR code kahit naka-block na yung naka-block na yung MAC address ng mga hinayupa? Grabe siya oh. Galit na galit oh. You tripping! So, ang sagot ay pwede. Pwede pa rin silang makakonect. Bakit? Kasi ang binalak mo lang naman sa kanila ay yung kanilang MAC address. Ang madalas kasi ang mga smartphone natin ay gumagamit ng dynamic MAC address, which is yung MAC address na yun ay
pabago. So, iba-iba siya. Iba-iba talaga siya. So, kung ang maibablock mo sa kanya ay yung phone, MAC address, yan, posible hindi na siya makakonect kahit malaman niya pa yung password mo. Tapos, kung sinasabi mo na kung pwede pa rin ba silang mag-share ng QR code mo kahit nakablock na yung kanilang MAC address, pwede pa rin. Kasi ang ginagamit mo ay yung block. Kapag kasi ang specific MAC address lang yung ibablock mo, so kapag may bagong user na kukonek sa iyo, makakakonek pa rin hanggat sa hindi mo sila ma-block. Kaya ang sinabi ko dun sa video ko ay mas advisable ang gawin mo ay yung permit, which is less effort na, kumbaga. Kung sino lang yung i-permit mo, sila lang yung makakakonect. So, ganun lang yung kadali. Kaya, permit na lang siguro yung gawin mo para wala ka ng lahat ng user na kukonect sa wifi mo ay lahat ay dadaan sa'yo. From 4, paano makuha yung MAC address ng cellphone? So, paano makuha yung MAC address ng cellphone? Iba-iba kasi eh. So, ano siya eh. Depende dun sa mga brand. Kasi, halimbawa, Samsung, or Huawei, or kung ano man, Windows Phone, or something, kung ano, iPhone. Iba-iba yan eh. So, ang importante lang madalas, nandyan yun sa About Phone. Doon nyo lang siya hanapin. O kaya, punta kayo lang sa settings, tapos isearch nyo lang MAC address. Kung lalabas na yun doon sa settings, search nyo lang. Then, iba yung Wi-Fi MAC address doon sa phone MAC address. So, kung kailangan nyo, phone MAC address, not Wi-Fi MAC address. Kasi dynamic yun. Okay? And then, yung huli, paano po 8 lang pwede i-block? Puno na kami eh. Sa dami ng magnanakaw dito sa amin. Ano po gagawin ko? Please help po. Yun oh. May please pa oh. So, tama. 8 lang yung pwedeng i-block or i-permit sa isang SSID. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda, mas less effort kung ang gagamitin nyo ay permit. Bakit? Kasi nga, kung sino lang yung ipe-permit nyo, siya lang yung makakakonect. Hindi mo na kailangan i-block yung 10 cellphone para lang hindi sila makakonect. Kasi makakakonect at makakakonect pa rin sila. Kasi nga, sa sinabi ko kanina, ang cellphone ay gumagamit ng dynamic MAC address. Which is, hindi nyo papalit-palit siya, kahit i-block nyo siya, sa susunod ng mga araw, kapag nag-reset na yon yung dynamic MAC address, so iba na siya, makakakonect pa rin siya. Okay? So, 8 lang talaga yung pwede na mai-add mo, kahit halimbawa, permit yung ginamit mo. 8 lang na MAC address yung pwede mong ilagay or i-permit per SSID. So, meron kang 4 na SSID na pwedeng enabled. So, kung meron kang 4, multiply mo sa 8, meron kang 32. So, 32 users yung pwede mong i-allow doon sa network mo na makakonect. Yan. Halimbawa, puno na yung SSID 1 mo. Meron ka na doon 8. Ngayon, para makonect mo yung kabila, yung iba pa na gusto kumonect, kunyari yung pang Sham na user or mobile, gawan mo sila ng bagong SSID, yung SSID 2 mo, gawin mo din yung permit at yung permit doon, tapos pag napuno mo, yung SSID 3 naman, so hanggang makompleto mo yung 32 kung sobra talagang dami ng users mo doon sa wifi mo. So, yun lang yung nakikita kong paulit-ulit na tanong. Then, meron din akong nakita mga nagkaroon ng problema dahil dun sa pagsunod nila dun sa steps, pero hindi nila nagawa ng maayos. Nagkamali sila. Anong nangyari? Gaya nito, yung unang nag-comment. Paano po, accidentally ko na
na on whitelist, kaso lahat kami di na makakonect sa wifi. Di rin makapag-login kasi denied access ako. Okay. So kasi kapag ka hindi ka nakapaglagay ng, halimbawa nakapag-set ka ng MAC address tas mali, ang magiging problema mo nun, yung pagko-connect ka na sa kanya through wifi, hindi ka na niya papayagang kumonek. Bakit? Kasi nga, yung lang nakaregister na MAC address, ang bibigyan niya ng IP address para makakonect dun sa wifi. So, ganun siya. Ngayon, kung hindi naka-add yung MAC address mo doon, hindi ka makakakonect dun sa wifi kasi nga, hindi ka niya bibigyan ng IP address. Kaya, hindi ka makakapasok. Ganun siya. And then, meron pa isa dito. Sinubukan daw niya mag-block or mag-permit ng MAC address. Pero pati sarili niya, na-block daw niya. Ending, router reset. Tumawag daw siya ng PLDT. Tapos, yun, magpa-factory reset daw. So, para sa akin naman, technically, hindi ko pa talaga siya nasubukan. Pero kasi, pwede mong gawin doon ay, meron kang laptop or meron kang computer, lagyan mo lang ng cable, papunta dun sa router, isang port doon, tapos saksak mo sa laptop mo, ma-access mo siya through LAN. Hindi mo na kailangan mag-reset ng router. Ayun, pagka naka-LAN na, hindi na siya, ang gamit kasi niya yung LAN MAC address. Ngayon, pag connect siya doon, magkakaroon pa rin siya ng IP address kahit naset mo yung wifi MAC address doon. So, pwede yon through LAN cable. Pero hindi ko pa talaga siya na-test, pero based sa experience ko, okay, gagana yun eh. Oo. Okay. Tapos yung, naman dito, yung mga nabasa kong reaction, sabi nila, haha, lugi kasi solo ako nagbabayad. Tapos, madami nakakonect. Pangalawa, sino nagpauso niyan? Ang dami tuloy nakakakonect sa wifi namin, kakapal ng muka. Which is totoo naman. So, bakit nagkaroon pa ng ganong features? Actually, hindi naman siya sa kagaya ng sinabi ko, hindi siya dun sa router, kundi doon siya sa mga smartphones natin. Nagkaroon ng mga ganong features na medyo naging komplikado. Ang hirap i-secure nung wifi, lalo na dun sa mga hindi naman techie, syempre. Hindi naman tayo lahat nakakaintindi, di ba? So, kaya nga nagkakaroon ng mga tutorials para ipaliwanag yung mga ganitong mga bagay. So, ayun nga, sa akin naman, yun, kailangan lang talaga yung MAC address na mailagay. Yung ganon. Tapos, lang, sa last part niya, yung, paalala lang sa mga gumagamit na nagpapakonek sa mga wifi. Kasi, maging maingat at maging mapagmatsyag sa inyong network. Okay? Lalo't higit sa users mong masyadong mahusay. Siguraduhin mong mga naka-off yung mga file sharing sa inyong sa desktops or laptops. Bakit? Kasi kung nakakonect ka within the same network, ngayon may possibility na ma-access ng mga users mo yung mga files mo, like personal files, kung meron ka dyan mga pictures, yung mga nakabikini, yung mga ganyan, mga videos. So, possible na ma-access nila kung hindi ka magiging maingat dun sa security mo sa laptop or desktop mo. Let's say yung desktop mo or laptop mo walang password. So, makikita nila. Pwede nilang makuha yung mga files mo or yung mga sensitive informations mo through network kasi nakakonect sila within the same network mo. So, meron naman ibang mga paraan para ma-secure yung network mo, pero siguro sa ibang videos ko na lang yun ma-discuss sa inyo. And then,
Ano pa ba ang kailangan? Then yun, sa tingin ko, nasagot ko naman lahat yung mga tanong. Hindi man lahat, pero in general, sinagot ko siya dun sa mga tanong. Ngayon, kung meron kayong mga katanungan sa akin, pwede kayong mag-chat doon sa aking Facebook page. Pwede nyo rin ako reach out doon. Mas okay kasi pwede kayong mag-send ng mga picture nyo sa akin doon. Tapos, no, picture ng problema nyo hindi picture nyo. So, stay tuned sa aking channel. So, magkakaroon ako ng iba pang mga video sa mga susunod na araw o mga linggo. Salamat sa suporta nyo dahil lumalaki yung channel ko pauti-uti na yun dahil sa suporta nyo. So, maraming salamat kaibigan at babush!